Nga po, I'm back. So ito na nga kasi 'di ba? Binili ko to kasi madalas talaga nating nagiging problema yung mga pintuan sa CR, yung mga made out of plastic. Diyos ko, ewan ko ba, lahat na lang nasisira yung pinakalagyanan niya ng saraduhan o yung, ang tawag doon, doorknob. So ito, binili ko to para ayusin yung doorknob na yon at para gawing matibay siya. Nakita ko lang to sa Facebook, tapos sabi ko, meron palang ganyan. Sabi ko, bongga, sabi ko, tamang-tama, ayusin ko yung pintuan ni ate. So, eto yan siya, oh. Alam nyo, ididikit na lang to. May kasama na tong sticker. Kaya lang, ba't ganun? Parang alit naman na sticker niya. Ay, ilang sticker niya? Tingnan nga natin. Ang doon sa pinaka-demo sa page niya sa Lazada, actually, this is from Lazada. Ang laki na, isang pares na pala. Okay. Ang laki ng sticker niya, pero bakit ito parang walang sticker? Ay, bongga. Ba't ganun? Pero tingnan natin kasi parang nababalatan pa naman Hindi ko lang sure. Pero bakit? Ay, okay. Ito pala yung mga sticker niya, oh. Ididikit mo siya. Akala ko kasi naka-built-in na yung mga sticker. So, hindi pala. So, sa isang order pala, isang pares na. Ay, nagsasayaw ang aking petter. But anyway, ayan. So, gagawin ko ito mamaya. Tapos, ide-demo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Sana, effective. Kasi parang nakukulangan ako dito sa mga sticker na ito Parang, ewan ko double adhesive siya. Pero dadagdagan ko na lang. May 3M naman ako dito. Double adhesive. Kaya malamang siguro okay na siya. Okay, balikan ko kayo guys Ayan, ito tayo guys. Tignan niyo naman yung pintuan ni Tata. Naku, sobra na atang bukang-kang to. Grabe, maayos ko pa kaya ito ng bakal. Tignan nga natin yung bakal kung kasya pa. Ito yan siya Hindi ko lang alam kung kaya pa. Pero stainless, ay mukhang okay naman. Kasya pa, Kaya lang medyo siguro dadagdagan ko na lang ng dikit sa mga sides para ma-secure lang yung area. So, tinanggal ko na yung doorknob. Ayan yung doorknob niya, Ang bigat-bigat naman kasi ng doorknob. Tapos tignan niyo yung pinakapintuan niya, plastic lang na napakagaang lang. Kaya siguro ang daling masira. So, ang gagawin ko, lalagyan ko ng pandikit ito. Tapos, ididikit natin dyan. Kailangan eksakto nyo dun sa butas. Ayun meron naman siya ditong pinaka-guide. Ito, yan. Wala kasing gumagawa para sa akin, pasensya na kayo. Ang lola lang ang mag-isang gumagawa. So, yan, eksakto nyo yan dyan. Kailangan ilagay nyo rin ito kasi ito yung dadaanan ng pinaka doorknob Kaya kailangan nasa loob pa rin ito. Tapos bago nyo ilalagay ito. Ewan ko lang kung pwedeng wag na itong ilagay. Hindi ko lang alam. Pero just the same, ilalagay ko pa rin naman sa loob. Hindi naman na makaka-apekto. Okay, balikan ko kayo guys. Step by step tayo Okay guys, naglagay pa rin ako ng dalawang 3M dito kasi hindi ako masyadong tiwala dito sa double adhesive niya. So nagdagdag na lang ako ng dalawa pang 3M. Tapos ang balak ko, yun sa kabila muna ang ilalagyan ko, yun dito muna. Kasi dito kasi ang insertion sa labas para pagdating dito, makikita ko na kagad kung tama yung insertion. At saka napansin ko kasi yung ano ni ate, yung parang pinaka doorknob niya, wala na yung parang pinaka nakalagay dito. Kaya malamang bibili na kami ng bagong doorknob. Kaya eto na lang muna nga ayusin ko. Tapos try lang muna natin siguro for the meantime kung talagang kakasya yung doorknob na yon bago ko bibili ng doorknob. Tapos to follow na lang na maglalagay na ako ng doorknob. Pero kailangan eksakto talaga yung butas as compare dito sa butas na to na lalagyan ng pinaka ng doorknob, yung pinaka parang meron tong parang lawit dito lawit talaga no. Okay, balikan ko kaya. Okay guys, para sa akin lang naman to kasi ang feeling ko importante talaga tong bilog na to. So ang ginawa ko, dinaktape ko siya dito para at least mabilis. Dapat talaga isisilikon ko kaso nagmamadali na ako. Medyo madikit din naman tong duct tape na to. So dinaktape ko siya dyan. Sinakto ko lang itong parang pinakalulusutan na ito. Ito, sandali isa lang kamay ko, pasensya. Ito pinakalulusutan na to ng pinaka parang bakal dyan. Sinakto ko lang doon sa pinakabutas para may pinaka-guide na rin ako. So, after nito, ididikit ko na siya dito at ito ang magiging itsura niya. Sandali lang iisang kamay ng lola. Alam nyo na. Teka, sandali. Pause ko muna. So, guys, pinalit ko yung kamay ko. Tapos, ayan siya, dyan siya,
Yan. Tapos, hindi ko man ididikit kasi kailangan talaga precision eh. Nakatapat yung butas. So, hindi ko muna imimwestra sa inyo. Pero parang ganun yun. Tapos, nakatapat dun yung parang pinakabutas. Anyway, dikit ko na ha. Ayan, nilagyan ko siya. Tandaan nyo, nilagyan ko ng extra 3M dito na double adhesive. Plus, yung pinaka-double adhesive niya. Plus, itong bilog na to na matatagpuan nyo sa pintuan. Huwag nyo tatapon. Ilagay nyo pa rin. Kasi dagdag pa rin yan ng tibay. Kaya, i-duct tape nyo na lang ng ganyan para at least nakadikit pa rin siya. Okay, balikan ko kayo. Okay guys, kung makikita nyo, ayan na siya. Tapos eto na siya dito, oh, yan. Nandun pa rin yung pinakabilog, at least hindi natin tinanggal. Kasi pagka inipit yan ng pinaka doorknob, tulong din ito para hindi ulit mangyari yung bagay na nangyari dati. So, eto na siya. Diba? Ayan na siya. Tapos, ngayon, isasalpa ko na lang yung para dito. Tapos, andyan pa rin itong bilog na ito. So, gawin na natin, okay? Balikan ko kayo. So, eto tayo guys. Etong isa, medyo nilagyan ko ng sealant dito sa paligid nitong butas. Para pag idinikit ko na ito doon, yung pinaka-plastic na bilog na yan, yung pinaka-plastic na bilog na yan, may kakapitan pa dito kasi hindi ko naman siya madaduct tape dito Para wala lang, para wala na, hindi na talaga masisira siya, pampatibay lang ba. Tapos guys, huwag niyong kalilimutan, linisan niyo to ng alcohol o kahit anong panlinis o sabunin niyo kung wala kayong alcohol, pero lahat naman tayo ngayon may alcohol Linisan niyo ng alcohol para madikit talaga yung pinaka-adhesive niya. Okay, pakita ko sa inyo pag nakabit ko na yung both side, tapos okay na tayo. Okay, ayan guys, ayos na ang pintuan ni ate. So, bibili na lang kami ngayon ng bagong doorknob kasi medyo pangit na yung doorknob na yun Ayan kung makikita nyo, kabilaan na siya. So, ready na siya for another doorknob, diba? And if you like this kind of video na nag-aayos ang lola ng mga bagay-bagay sa bahay na DIY lang, please do like, share, and subscribe to your lola's channel. Tapos, kung kayo po ay nasa ibang mga platform like TikTok, Instagram, Twitter, etc. It's the same handler po. It's your Lola with an H. Nasa dulo ang lambing, LOLAH, Bong Lim here saying na sana successful to at makabili ako ng saktong-saktong doorknob na kakasya dito na siguro sakto na to at malalagyan na talaga to ng magandang doorknob. Okay, maraming salamat po. Sana nakatulong ang Lola sa inyo.